Mga kaastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang The Shadows Trace. Enjoy watching! Nagsisimula ang pelikula kung saan ipinapakita ang isang lalaking nagngangalang Kiro na tumutulong sa isa sa mga bodyguard na magsindi ng sigarilyo. Pagkatapos, pumasok si Kiro sa opisina ng kanyang boss, ngunit nang pumasok siya, nagpakita ng pagkairita ang kanyang amo na si Mang Kanor, dahil si Kiro ang pumasok, at hindi ang mga babaeng inaasahan niya, dahil sa sobrang tigang na ito. Kaya sinabi ni Kiro sa kanyang amo na kakailanganin niya ng proteksyon para sa oras na ito dahil ito ay isang mas komplikadong sitwasyon, at ang grupo ng Shadows of Death ay malamang na darating upang umatake. Pagpasok ng babaeng si Osang, nag-excuse sa kanila si Boss Kanor at nagsimula si Osang na tumugtog ng isang kanta. Nang oras na para sa isang mainit na labanan, tumalikod ang babae at inihanda ang sarili para kay Mang Kanor. Nang sisimula na sana ng matanda ang kanyang mala Johnny Sins na galaw, ay biglang may lumitaw na isang assassin. Isa siya sa mga agent ng Shadow of Deaths. Pumasok si Agent 13 at sinutol ang ulo ni Mang Kanor, na nagdunot ng pagkatakot kay Osang kaya napasigaw ito. Si Kiro ay kasalukuyang nasa telepono kausap ang kanyang anak, ngunit nang marinig ang sigaw, tumakbo siya kasama ang iba pang mga bodyguards papasok sa silid ng kanilang boss. Nang makarating sa kwarto tanging ang katawan na lamang ng kanilang boss ang kanilang nakita, kaya kinaladkad nila ang babaeng sumigaw at itinanong kung ano ang nangyari at nasaan ang salarin. Itinuro ng babae ang mga armor sa harapan nila at sinasabing doon nagtago ang assassin. Sinubukan ng mga bodyguard na barilin ang mga armor, ngunit wala ang assassin doon. Pagkatapos, lumabas ang agent sa gitna, katabi ng mga nakatayong lalaki at nagkaroon ng matinding labanan, at pinagpapatay sila sa isang marahas na paraan. Dumating ang mas maraming bodyguard, ngunit sila ay naubos din. Pagkatapos, nakipaglaban sa kanya ang kanilang boss na si Kiro, sa gitna ng laban akmang babarilin niya ito, ngunit aksidenteng nabaril ang babaeng unang niligtas niya. Nagulat siya at na-distract sa pangyayaring ito, kaya ito ang ginamit na pagkakataon ni Kiro upang barilin siya ng ilang beses. Hindi nagtagal, biglang dumilim ang paligid kaya nagtanong si Kiro kung ano ang nangyari, kaya mabilis niyang sinabihan ang kanyang mga bodyguard upang buksan ang ilaw. Isa pang agent ang dumating at nakipaglaban sa lahat ng mga natirang mga bodyguards. Tinanggal ng agent ang kalahati ng kanyang maskara at pinatay ang dalawang bodyguards. Tinawag siya ni Kiro na Shadow of Death at nagsimulang makipaglaban sa kanya, ngunit sa huli ay napatay niya rin ito. Nagpatuloy siya at kumuha ng tranquilizer upang gisingin ang kanyang partner. Nang magising ito, takot ito at humihinga ng malalim, kaya sinabi sa kanya ni Umbra na huminga lang ng dahan-dahan at sinabi na sila ay tapos na sa kanilang misyon. Tinanong ni 13 si Umbra kung ano ang susunod. Ngunit sinabi ni Umbra na nagdududa siya kung mapagkakatiwalaan siya sa hinaharap dahil sa mga misyon na nabigo. Kinailangan siyang ipadala pabalik sa secret camp facility upang makapagpahinga. Nang gabing yun, nagising si 13 na pawisan at nanginginig kaya ininom niya ang kanyang mga gamot, nag-exercise at nag-shower. Pagkatapos, sumakay siya sa kanyang bike papunta sa isang building at nagpadala ng tawag para humingi ng mga instruction kay Umbra. Ngunit sinabi ng babae sa telepono na ipagpatuloy lamang ang pag-inom ng kanyang mga maintenance na gamot. Bumalik siya sa kanyang apartment na bigo at sa hagdanan ay nakita niya ang isang batang lalaki na tinutulungan ng kanyang ina na umakyat sa hagdanan. Nakita ng bata na nakatingin si 13 sa kanila, kaya mabilis na tinulungan MG ang ina sa pag-akyat. Nagising si 13 nang marinig ang mga lalaki na kumakatok sa kabilang pinto at nakita ang babae na hinaharas ng ama ni MG at mga kasama nito. Ngunit hindi siya nakialam at hinayaan na lamang ang mga ito dahil na rin sa utos ni Umbra sa kanya. Nagising siya ulit, kinuha ang kanyang mga gamot, nag-push up, at nagpunta sa banyo para maligo. Paglabas niya, nakita niya ang isang bangkay at si MG na umiiyak.
isang lalaki ang nagsasabi kay MG na huminto sa pag-iyak sa isang malupit na paraan at sinabi sa bata na siya ay nag-iisa. Patuloy na nakatitig si 13 sa lalaki hanggang sa napansin ng lalaki at lumapit sa kanya. Ngunit bigla siyang nawala, bumalik siya sa gusali at tumawag uli para sa isang instruction, ngunit sinabi ng babae sa telepono ang parehong bagay na sinabi nito sa kanya. Pumunta si 13 sa isang restaurant, tinitingnan lamang ang kanyang pagkain at hindi ginagalaw. Biglang pumasok si MG at kinuha ang kanyang pagkain, tinanong niya ito kung okay lang siya, at sumagot siya na kung tungkol ba ito sa kanyang peklat. Mukha namang okay na siya, pagkatapos ay sinabi niya kay MG kung ano ang nararamdaman niya. Pagkatapos ay umiyak siya at sinabing si Haga ang bumugbog sa kanya. Niyakap siya nito at sinabihan na gusto niyang dalhin siya sa kanyang ina. Ipinakita ni MG kung saan inilibing ang kanyang ina at tinuruan siya kung paano makipag-usap dito. Sinabing palaging nakikinig ang kanyang ina. Humiga si MG sa libingan ng kanyang ina at kinausap ito. Sa kanilang pag-uwi, nakayakap si MG sa bewang ni 13 habang nakasakay sa motorsiklo at nagpapasalamat sa kanya. Kinabukasan, nagising na naman si 13 ngunit sa oras na ito ay hindi siya uminom ng kanyang gamot, at nagtuloy sa pagligo. Paglabas niya ng banyo, may nakita siyang sulat mula kay MG na nagpapasalamat sa kanya para sa biyahe. Ngumiti siya at tumingin sa bintana, napansin na wala ang binata sa paligid. Kaya pumasok si 13 sa apartment nito. Sa loob, may narinig siyang tumatawag kay MG kaya nagtago siya. Narinig niyang tumatawag ang isang lalaking nagngangalang Jackie kasama ang amo niyang si Haga. Pinadala si Jackie ni Haga upang kuhanin ang anumang ebidensya sa bahay ni MG at dalhin ito sa kanya. Pagkatapos lumabas si 13 at tinanong si Jackie kung nasaan si MG, ngunit hindi niya sinabi kung ano ang kailangan niyang marinig, at sinubukan pa siyang takutin ni Jackie. Kaya binugbog niya ito at inutusan na dalhin siya sa kinaroroonan ni MG. Sa sasakyan, sinabi ni Jackie kay 13 ang lahat tungkol sa kanyang boss na si Haga at sinabi niyang dadalhin niya si 13 sa kanya. Ngunit bago ito, dinala muna siya sa isang babaeng tinatawag na Moonrose, at sinabi niya na gusto ni 13 na maging hostess. Nang tinanong siya nito, hindi nagsalita si 13 kahit anong pilit ni Moonrose na magsalita ito. Sinabi ni Jackie kay Moonrose na gusto ni 13 na kausapin si Haga tungkol kay MG, kaya umalis sila at dinala nito si Jackie kay Haga. Pagkatapos, si 13 ay pumunta sa security footage ng camera, upang i-monitor ang paligid. Sinabi ni Jackie kay Haga na nagdala siya ng babae para sa kanya, kaya tinutusan ni Haga ang kanyang bodyguard upang kuhanin si 13. Ngunit handa si 13 sa labanan, kaya naglaban sila ng bodyguard at natalo niya ito. Pagkatapos, pumunta siya diretso sa kwarto ni Haga, tinanong niya kung nasaan si MG, ngunit imbes na sumagot, ay kumuha siya ng pang-iniksyon, sinubukan niyang i-inject ito kay 13, ngunit sa huli ay nagamit niya ang iniksyon sa kanyang sarili, habang sinusubukan ni 13 na tapusin si Haga, kumuha ang babae sa kwarto ng baril at itinutok niya ang baril kay 13 upang barilin ito, ngunit sa kasamaang palad, ang tinamaan ay si Haga. Tumakbo palabas ang babae dahil alam niyang papatayin siya ni 13. Habang ang lahat ay nagkakagulo, nakipaglaban si 13 sa natitirang mga bodyguard at madali lang niyang natalo ang mga ito, habang patuloy naman siyang inaatake ni Moonrose gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ng gulo, tumakas si Jackie gamit ang sasakyan ng pulis ngunit hindi pa man nakakaalis ay sumakay sa kanya si 13. Galit na sinigawan ni Jackie si 13, at sinabing hindi niya alam ang problemang pinasok niya. Hindi nagtagal, ibinaba niya siya sa isang lugar at sinabing hindi niya siya matutulungan sa paghahanap ka MG. Sa kabilang eksena, isang lalaking nagngangalang Pras na kaibigan ni Haga ang pinapahirapan ang lalaking nagngangalang Cosno. Iniimbestigahan nila ito at tinatanong siya kung paano siya nakapagmaneho ng truck na puno ng droga papunta sa harbor. Sa kalagitnaan ng interogasyon, nakakuha siya ng tawag mula kay Riel tungkol sa pagkamatay ni Haga at mabilis siyang nagpunta sa pinangyarihan ng insidente, at agad niyang kinuha ang mga kopya ng surveillance camera, at doon nakilala niya ang babaeng pumatay kay Haga. Samantala, si Jackie ay nasa kanilang bahay at inaalagaan ang kanyang inang may sakit, nang may biglang tumawag sa kanyang telepono. Ito ay si Pras, ngunit hindi niya ito sinagot. Sa kasamaang palad, nasa labas si Pras kasama ang kanyang mga tauhan. Pagkatapos ay sumugod sila sa bahay ni Jackie,
Nang tumingin ang binata sa pintuan, napansin niyang sinusubukan nilang pasukin ang kanyang bahay. Kaya nilock niya ang pinto at nahiga sa kama kasama ang kanyang ina. Pumasok si Pras na nakatutok ang baril sa ina ni Jackie, at nang babarilin niya na ang mag-ina, dumating si 13 sa bahay ni Jackie at nakipaglaban siya sa lahat ng bodyguard ni Pras. Pinatay niya ang lahat ng mga tauhan ni Pras at pumasok sa kwarto kung nasaan ang kalaban at binugbog niya ito. Tinanong niya kung nasaan si MJ at itinutok ang baril sa kanya upang patayin siya. Ngunit pinigilan siya ni Jackie na nagbigay kay Pras ng pagkakataong makatakas. Mabilis niyang minaneho ang kanyang sasakyan paalis, pagkatapos ay sinundan siya ni 13. Habang nagmamaneho, tinawagan ni Pras si Ariel at sinabihan siya na si 13 ay sumusunod sa kanya. Nang hindi nalalaman ni 13 ay dinadala na pala siya ni Pras sa kinaroroonan ni Ariel, pagkatapos ay binangga siya ng isang sasakyan. Pagkaraan ay bumaba si Ariel na may dalang baseball bat at saka sa pinagpapalo nito. Ngunit dumating si Pras upang pigilan siya at sinabing gusto rin niyang parusahan siya. Lumapit si Pras kay 13 at binulungan ito ng masasamang salita. Pagkaraan ay hinawakan siya ni 13 at kinagat ang kanyang tainga at pinutol ito. Pagkatapos, tinusok niya ang mga mata ni Pras gamit ang kanyang mga daliri, na kalaunan ay nagresulta sa pagkamatay nito. Nagtakbuhan ang mga bodyguard at hinawakan si 13 upang pigilan. Ngunit nagpupumiglas pa rin ito, kaya pinalo uli siya ng bat ni Ariel at nawalan siya ng malay, pagkatapos tinali siya upang pahirapan. Galit na galit ito at sinabing pinatay ang dalawa niyang matalik na kaibigan dahil lamang sa anak ng isang loser. Pinagsusuntok niya ito at nang kinuha na niya ang kanyang bat upang hatawin na si 13 para patayin, biglang pumasok ang kanyang ama at pinayuhan siya nito na huwag patayin si 13. Dahil maaari siyang maging kapaki-pakinabang sa kanila hanggat buhay si MG. Sinabi ng ama ni Ariel kay 13 na hindi niya alam kung sino siya at gusto lang niya ang kanyang serbisyo. At nangako siyang kukuhanin niya ang bata para sa kanya. Hindi nagtagal, dinala nila si MG kay 13, mahina ito at masyadong pinahirapan na halos hindi na siya makapagsalita. Nag-drive sila kasama si 13 papunta sa isang transaksyon sa isang leader ng sindikatong si Cabell at sinabi ni Ariel sa kanyang ama na kung anumang mangyari sa kanya, ay kailangan patayin niya ang bata. Tinulungan ni 13 si Ariel na makipagpalitan ng mga bag ng substance na may dalang pera kay Cabell. Pagkatapos niyang madala pabalik ang bag, binigyan siya ni Ariel ng baril at sinabing kailangan niyang patayin si Cabell. Nang babarilin na sana niya ang target, napansin ni Jackie na patay na si MG, kaya sumigaw siya at sinabi kay 13 na patay na ang bata. Pagkatapos ay nagsimula ang isang matinding labanan sa pagitan ni Cabell at mga tauhan ni Ariel. Sa gitna ng labanan napatay ang ama ni Ariel, na nagbigay sa kanya ng matinding galit upang kumuha ng baril at pagpapatayin ng mga kalaban at paulanan ng bala si Cabell. Si 13 at Ariel ay nagkaroon ng matinding labanan, sa hindi matatawarang pakikipaglaban at cinematic na pagganap mula sa parehong panig. Si 13 ay nakuhang mapatay si Ariel sa isang kasuklam-suklam na paraan. Nang matapos na ang labanan, hinatid siya ni Jackie ng isang sasakyan habang nakahiga sa kanya ang walang buhay na katawan ni MJ. Sinabi niya kay Jackie ang kanyang pangalan at sinabi sa kanya na alam niya yun. Kakaiba dahil kakakilala lang niya kay MJ 2 araw na ang nakalipas. Tinanong niya si Jackie kung nagustuhan niya ang pangalan niya, ngunit wala naman itong sinabi. Habang nagbabiyahe, isang sasakyan ang bumangga sa kanilang sasakyan. At nang magkamalay sila, napagtanto ni Jackie na sila ay nasa isang abandonadong gusali. Pagkatapos ay nakita nila si Umbra at ang kanyang boss. Nang babarilin na sana ni Umbra si 13, tumayo si Jackie at tumalon. Tinulak si Umbra palayo kay 13, pagkatapos ay sinabihan niya si 13 na tumakbo para tumakas. Ngunit dumating ang boss ni Umbra at saka binaril si Jackie. Binaril niya rin si 13 ngunit nakailag ito at saka siya tumalon sa bintana. Kaya sinabihan niya ang isa pa niyang tauhan na si Troika na habulin si 13, natagpuan siya ni Troika at nakipaglaban ito sa kanya. Malinaw na si Troika ang nangunguna sa labanan at patuloy siyang binubugbog. Nakakuha ng pagkakataon si 13 at sinaksak niya ito ng kanyang sandata at sa huli ay napatay niya ang kalaban. Dumating si Umbra at nagsimula siyang paputukan, ngunit naiwasan ni 13 ang mga bala. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng matinding labanan hanggang sa parehas silang nagkaroon ng matinding pinsala. Gusto ni 13 na patayin si Umbra,
ngunit nagdadalawang isip siya. Nagkaroon din si Umbra ng pagkakataon para patayin si 13, ngunit siya din ay nag-aalangan. Dumating ang boss ni Umbra at sinabi kay Umbra na kailangan na niyang patayin si 13 habang nakatutok ang baril sa kanya. Ngunit imbis na sundin siya ni Umbra ay binato siya nito ng kutsilyo na tumama sa kanyang binti. Pagkatapos binaril niya si Umbra at napatay niya ito. Hindi nagtagal nakakuha ng baril si 13 at binaril ang boss ng maraming beses hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, binuhat niya ang bangkay ni MG upang ilibing. Habang nagpapahinga siya, may nakita siyang isang babae papalapit sa kanya na may kasamang dalawang lalaki. Pinaputukan siya nito, pagkatapos, tinutok sa kanya ang baril upang patayin siya. Nang biglang may dumating na isang lalaki at binaril ang isa sa mga bodyguard ng babae at tinutok din ang kanyang baril sa iba pang bodyguard. Tinanong siya ng babae kung sino siya at ano ang kailangan niya. Sumagot siya na nanggaling siya sa kagubatan, at saka siya tumawa ng malakas. Nilapitan siya ng lalaki at sinabi kay 13 na mas maraming tao ang darating para sa kanya upang patayin siya. Tinanong ni 13 kung sino siya, tinanggal niya ang maskara niya at tinawag ang kanyang pangalan na Barry. Sinabi niya kay 13 na siya na ngayon ay kanyang responsibilidad. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!